Ang wood carving shop ng Shuji ay kabilang sa mga nangungunang tindahan ng pag-ukit ng kahoy sa outer city, madalas na tumatanggap ng mga order mula sa inner city, na may napakalaking demand para sa iba't ibang uri ng wood carvings. Maging ang pag-ukit ng mga tanawin o estatwa ng mga bodhisattva at Buddha, o kahit na mga larawan ng mga Diyos na hindi pa naririnig ni Liche noon. Para sa isang trabahador, ang pagdadala ng kahoy at ang mga natapos na estatwa ay nangangahulugan ng pagtanggap ng isang nakapirming piraso ng sweldo, na hindi gaanong simula, at ito ay isang backbreaking na trabaho. Gayunpaman, kung ang isa ay maaaring maging isang opisyal na wood carving master, ang pag-ukit ng isang tapos na produkto ay maaaring kumita ng hindi bababa sa 10 pilak na barya. Higit pa rito, narinig ni Liche na si Master Chen ay minsang nag-ukit ng 1,000-armed Guanyin wood carving statue, na tumagal ng halos 1 buwan upang makumpleto at nakakuha siya ng gold leaf, nakatumbas ng 100 tael. Ang gayong pagkakayari ay maaaring maging lubhang mayaman sa mga ordinaryong tao. Natukso si Liche. Sa nakaraan, hindi siya maglalakas loob na mangarap sa ngayon. Ang mga kasanayan sa pag-ukit ng kahoy ay kailangang alagaan mula sa murang edad, at sinubukan nila ang talento pati na rin ang kasiningan. Maraming mga apprentice sa wood carving shop ang ipinadala doon ng kanilang mga pamilya sa edad na 5 o 6 kapalit ng pilak. Nang magsimulang magtrabaho si Liche sa wood carving shop, siya ay 13 na at nalampasan ang naangkop na edad. Minsan ay nagkaroon siya ng ideya ng pag-aaral sa sarili at maging matagumpay, ngunit pagkatapos ng ilang araw na pagsubok, sumuko siya. Paano niya? Sa loob lamang ng ilang araw ng pag-aaral sa sarili, matalo ang iba na naghirap sa halos buong pagkabata. Bukod dito, ang pag-ukit ng kahoy ay isang bagay na dapat panoorin. Ngunit isa pang bagay na aktwal na isabuhay. Hahanap ako ng pagkakataon para subukan. Ang Dao Fruit of the Immortal Artisan ay talagang nagbigay sa akin ng talento sa pag-ukit ng kahoy. Ang isang pakiramdam ng pag-asa ay hindi maiwasang lumitaw sa puso ni Liche. Dumampi ang malamig na hangin, tinulungan si Liche na magkaroon ng kaunting kailan-awan ng isip. Ibinaon niya muna sa kanyang puso ang pag-iisip na maging isang wood carving master at nakatuon sa kanyang trabaho. Ang pagdadala ng mga natapos na inukit na kahoy ay iba sa pagdadala ng hilaw na troso, na nangangailangan ng higit na pangangalaga upang maiwasang masira ang mga inukit. Binalot niya ang mga ito ng tela at itinali ng abaka na lubid upang maiwasan ang pagkasira ng abrasayon mula sa lubid habang dinadala. Dala ang 6-eyed bodhisattva statue sa kanyang likod. Maingat na naglakad si Liche patungo sa panloob na silid. Pagdating sa workshop ni Master Chen, inilapag ni Liche ang rebulto, tinanggal ang tela. At pagkatapos matiyak na walang mga palatandaan ng pagkuskus, nakahinga ng maluwag. Master Chen, dinala ko ang bodhisattva statue. Sunduin ba kita ng mas malaking piraso ng flow-earing curved willow ngayon? Nakangiting sabi ni Liche, na nagpapahinga sa kanyang mga balikat. Nakaupo na si Master Chen sa kanyang workstool, hinahasa ang kanyang ukit na kutsilyo sa isang whetstone. Oo, bilisin mo. This time I need to carve a 9 suns embracing lotus, and it's a tedious process. At saka, nagmamadali ang inner city para dito. Matapos suriin ang talas ng kanyang ukit na kutsilyo, sinabi ni Master Chen,
Bumalik si Liche sa patio kung saan nahuhulog ang nyebe at ililipat na sana ang flow-earing curved willow timber na kinuha niya. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang kahoy, bahagyang naramdaman niya ang Dao fruit of the immortal artisan pulse, na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na sensasyon. Ang piraso ng flow-earing curved willow na ito ay tila hindi tama para sa Nine Suns embracing lotus statue, mahinang bulong ni Liche. Kadalasan, pinipili ng mga master ng wood carving ang troso. Ngunit syempre may mga eksepsyon. Ang ilan ay may sapat na tiwala sa kanilang mga kakayahan na hindi sila mapakali na pumili ng kahoy ng personal sa malamig na nyebe sa taglamig. Gayunpaman, kung ang isang manggagawa ay pumili ng hindi angkop na kahoy, kung magaan lang ang wood carving master, hindi naman big deal, pero kung masama ang ugali, baka magbawas sila ng pera para sa transportasyon. Kung nangyari iyon, hindi lamang kailangang ilipat ng isang tao ang troso ng maraming beses, ngunit sila rin ay magbabayad sa pantalan, isang malaking kawalan. Iniwan ni Liche ang flowing curved willow, at nagsimulang pumili ng isa pang piraso mula sa timber pile, hinawakan ang mga ito ng kanyang palad hanggang sa pumili siya ng isa na. Naimpluwensyahan ng Dao fruit of the immortal artisan, ay tama ang pakiramdam. Bit-bit ang bahagyang mas mabigat na piraso ng flowing curved willow, bumalik siya sa workshop ni Master Chen. HMM. Not bad at all, Lee. You have a good eye. Tamang-tama itong kahoy na pinili mo. Nagulat si Master Chen dahil ang piraso ng kahoy ay tumugma sa imahe ng Nine Suns embracing lotus, na halos eksaktong nasa isip niya. Sa ilang mga stroke lamang, maaari niyang i-sketch ang magaspang na balangkas, na nakakatipid ng maraming oras na karaniwang kailangan para sa pagninilay at pagkonsepto. Napangiti si Liche ngunit walang sinabi para kunin ang kredito. Matapos siyang purihin, ipinagpatuloy ni Master Chen ang paghahanda sa pag-ukit. Little Lee, tulungan mo akong ilipat ang troso na ito papunta sa frame. Nabalitaan kong ipinanganak ang iyong anak. Magbabayad ako ng dagdag para sa trabahong ito, sabi ni Master Chen, na nakangiting tumayo. Nagliwanag ang mga mata ni Liche sa kanyang mga sinabi at agad siyang sumang-ayon. Matapos madulas sa lubid, sinimulan niyang buhatin ang mabigat na, flowing curved willow, papunta sa metal frame. Ang inner city ay nagmamadali, at kamakailan ay humihingi sila ng maraming ukit na gawa sa bata. Tiyak na nauugnay sa kamakailang buzz tungkol sa Spirit Infant Master. Ang mga hinahangaan ng mga maharlika sa inner city, talaga. Madalas silang nagbabago. Umiling si Master Chen at Bom Ulong. Gusto nila sa loob ng 5 araw, at ang mga lumang buto ko. Parang magiging abala ako sa pagbagsak. Pero maganda naman ang bayad nila. Hehe. Lee. Hulaan mo kung magkano ang ino-offer ng kliyente para sa trabahong ito. Pinagsalikop ni Master Chen ang kanyang mga kamay. Nakipag-usap kay Liche habang papalapit sa flow-earing curved willow na basa ng makapal na snow. Pinunasan ni Liche ang pawis sa kanyang noo at bumantong hininga. Para sa 5 araw na panganganak, dapat ay hindi bababa sa 50 tail, tama. Sa pag-aakalang ang Nine Suns embracing lotus statue ay hindi gaanong komplikado kaysa sa 1,000 armed Guanyin.